Okay, so good morning. So September 24, mga 6:30 ng umaga. Mapapansin yung daming natumba kasi kahapon, although hindi kami direktang tinamaan ng bagyo, medyo malakas pa rin talaga yung hangin. And nabanggit ko nga dun sa video ko na itong mga ipit na to is hindi kakayanin yung ganun kalalakas na hangin. So natatanggal sila. Kaya kung mapansin nyo, yan, yung iba parang na-damage kasi bumagsak tong plastic, yung plastic lang naman. Pero syempre, naipit sila. Ayan. Kaya medyo marami-raming naputol, ganyan-ganyan. So, tingnan natin kung makaka-recover sila. So, yun, kagabi din, nung alam ko magtutuloy-tuloy pa yung ulan or posible mga susunod pang ulan. So, ito na muna, temporarily, naglagay na muna ako nito para may maipitan tayo. So, siguro sa susunod kong mga design or susunod kong bibilihin is baka mapunta na nga tayo dito sa circular na tubular. Ewan ko lang kung mas mahal kasi. Ito 1.2 mm. Ewan ko lang. Tingnan natin. Kung mas mura siya, posible, malamang doon na lang tayo. Pero tingnan muna natin. Ang isang gagawin kasi natin is para maipitan natin siya ng ganito, ng mga clip. Kung hindi naman, ang gagawin natin is yung tawag dito, yung square na tubular natin, lalagyan na lang natin siya ng weldingan na lang natin siya, hindi na siya naka-alambre. So ngayon kasi temporary, pero based nga dun sa mga previous na kahit gano'ng kalalakas yung hangin, ito matibay, makapit, kumbaga makapit. So I would say yung mga hangin na yon na makapagtatanggal ng ipit-ipit is kakayanin itong mga ganito. Yun nga lang, magdedepende na lang siya kung gaano katibay ang ating plastic. So mapapansin nyo, ito na yung panibago kong isa pang setup. Hindi naman panibago, ito yung bago nating setup dito, which is nilagay ko lang to kahapon. Hindi ko lang alam ba't may mga tubig sa ilalim So yan, titingnan ko pa kung paano nagkaroon ng tubig sa ilalim, ganyan. Ito, mapapansin nyo, ito manipis dito, kabila makapal talaga to. Ito yung ginagamit natin doon. So kahapon din, nung nag-check ako dito ng gabi bago ako matulog, yan, medyo umurong yan, yung takip na yan. So medyo malakas nga yung hangin kung naiangat niya yan, yung takip natin. Pero hindi naman nabuksan yung 1x3. So meron pa akong isang 1x1 doon na ganito din. So nilagyan ko na rin siya. Ito, nakita nyo tong tubo na to. Ganyan kahaba yung nilagay ko dito sa gilid. Kasi 1 meter to nasa 1 meter yung nito, haba. So sakto lang siya sa ganitong design. So may ganyan siya dyan sa gilid. Tulad na nabanggit ko sa inyo, pag mas okay yung ganitong design is either tubular na lang gagawin nating mini net house, o magwe-welding na lang tayo ng may ganito sa gilid. Pero tingnan natin. Kasi meron pa akong mga dyan square tubular. So sayang naman kung hindi natin gagamitin. So ayan. So ngayon, may pruning shear. Tatapisin ko lahat ng tanglad dyan. Tapos ilalagay ko dito sa isang 10 gallons na lagayan natin. Then wala, clean up lang muna ang gagawin ko dito para malinis na. Kasi ngayon, yan, medyo, yun nga, may challenge sa pag-harvest. Pero ayan, ito pala yung ganitong kasing design, pwede natin itong tanggalin. Dali ko. Ayan. Wait lang, hindi ko maayos Pero matatanggal yan. Kasi diba, sinabi ko sa inyo yung pag-harvest, ayan mga gaganyan. Tatanggalin natin yan kung mag-harvest tayo. So, ayan. Wait lang ayan. Wait lang, ayaw mag-shoot. Ito kasi yung mga design ko na marami pang sablay. In terms of sukat, ganyan. Ayan, sorry. Pero ayun, yan, yung ilalagay ko dito, mas okay yung sukat nun. Mas maayos yung pagkakagawa ko.
Pero ganyan, ganito yung 1 by 1 natin. Tapos yun nga, yung idea niya is tatanggalin mo to para mag-harvest ka. Pero kasi since sakto lang yung sukat nito, pwedeng mahulog. Kaya susunod siguro yung design ko, medyo lalagpas na siya dito. Lalagpas siya ng konti dito para pag inangat ko, meron siyang kakalangan dito sa pinaka yan, dito sa yan, dyan sa frame. Para maisasabit natin siya dyan habang nag-harvest tayo. Okay, ang gawin natin, tanggalin mo siya dyan, ibaba mo siya hanggang doon sa kabila, tapos mag-harvest ka. Yung nga lang, hindi siya advisable pag naulan, mahirap mag-harvest ng ganon. And ayan, yung pinakatibay niya kasi, since meron na tayong 40, ayan, meron ng mga tubig yan. Yan yung pinakabigat niya. Ayan. So yung ginawa ko, ito lang. Ayan. Yan yung pinaka-hold niya para hindi siya masyadong magewang. Although yan, magewang naman siya. Pero hindi, dahil sa bigat, mas stable na siya. So from dito, kasi di ba 1 meter to, tapos nadagdagan ng 1 inch, parang 105 cm. From dito sa corner na to, 6 cm to, tapos 39. Kasi yung 39 para sakto dun sa pinaka paa nung styrobox natin. 39 kasi yan eh. Yung 39 yan, yung sa loob, nasa loob sila ng 39 cm. Yan. Itong 1 inch na tubular natin. So 6 cm, 6 cm, tas 39, tas yan. Kasi dati 7 cm ginawa ko dito, medyo masikip. Parang dito, masyado masikip. So in-adjust ko lang yan. Ako na mismo nag-adjust. Ayan. So yan, isa sa mga naging problema yung mga naanggehan, no. Yan. So syempre, pag lagi silang nababasa, ang problema ay fungus. Yan. So maliban doon, moving forward, yun nga. Nagbabalak ako na parang ganito, magkaroon tayo ng net house. Tapos may mga setup tayong ganito sa loob. Pero hindi siya 3 by 3. Ang naisip ko ay 2.5 by 2 meters. 2.5 by 2. Para mas manageable siyang iakyat dito. Kasi pag 3, yan, katulad nito, 3. Ano siya? Mahirap siya iakyat. Paano ko siya gagawin? Or paano ko siya i-assemble mag-isa? Pero kung 2 meters lang, tapos yung height niya, nasa ano lang din, 2 meters. Tapos yung lower end, since spice lang ulit yung design natin, is mga siguro mga 180 cm o 1.8 meters. Yun yung sa height. Pero yun dun sa floor area niya is, ang naisip ko is 2 meter by 2.5. Kaya may 2.5 kasi yung 0.5 meter is para dun sa pathway natin or lalakaran natin sa loob ng net house. So yun. Yan, parang ganito lang din siya. Yan, meron dito, tapos dito. Pero ang kasya lang dun sa design na yun is, tama ba, 8? O kasi per meter, dalawa eh. O, so dalawang 2 meters. Tapos may dalawang 2 meters dito. 8. So sa 8 kasi na yun, 120 heads. So, base sa goal natin, 120 heads. Sakto yung design na yun. So, yun. Yun yung next kong goal. Pero ang alam ko, yung pinaka-poste niya is ganito. 2 inches yata to eh. Ito ang medyo mahal. Nasa 1,000 yata to, isang span eh. Yan. Yan yung medyo mahal. Kaya kailangan pag-ipunan pa. Tapos, iniisip ko dun sa net is baka mag-invest na rin tayo sa wiggle wire. Yan. So, tingnan natin kung anong mangyayari. Tapos ito ano, 1/2 inch yung gagamitin ko para malagyan natin ng clip. Yung ganito lang. Malagyan natin ng clip. So, tingnan natin kung anong mangyayari. Ay, yung gamit ko pala nandito. Pero pakita ko lang pala sa inyo. So, yung current harvest natin is nandun pa sa location 1. May dalawa pang batch doon. Pero ito yung pangatlong batch after doon. Yan. So, ang daming damage dyan. Isa sa naging possible reason yan is 20 days old ko na sila na i-transfer. And masyadong fluctuating yung temperature ng time na yon. And posible rin dahil 20 days old na sila, maraming na damage in terms of fruits habang binubunot ko sila dun sa seedling tray. Kaya as much as possible, based on actual
result or actual experience ko ay hindi maganda mag-harvest or mag-transfer pag mga medyo old na sila. Kaya ayun, kung hindi mo man sila mailipat dyan, baka may mas maluwag na magagalawan yung ugat nila habang pine-prepare mo pa yung taniman nila. So yun lang yung masasabi ko. Okay, so ayun, hindi ko sure kung ihabol ko muna yung mga 1 by 1. Ayan o. Dito kasi pwede kong kunin na yung isa na yon, tapos makapaglagay ulit tayong 1 by 1 dyan. Basta pag ano ko lang, pag nag-harvest dito. Para lang ma-maximize muna natin yung space, para hindi mo na ako mamroblema kung ano yung gagamitin kong net. Ayan. So maglilinis lang ako. Yun yung pinaka-exercise ko for today. Ayan. Medyo maganda naman yung araw ngayon. So yun, so kung may mga maisip pa yung design or kung ano, sabihin nyo lang, comment nyo lang, o magbigay kayo ng link para magkaroon ako ng idea. Kasi tulad ng sabi ko sa inyo, wala akong experience sa ganito, sa paggawa. So on the fly lang tayo nag-aaral, yan, nagsiset up. So hopefully gumana yung 2 by 2.5 nating design dun sa gusto nating mangyari sa ating taniman. So yun, that's it. Thank you very much and see you next updates mga tropa. Bye-bye.